Ngayong taong 2025, isa sa pinakamainit po na usapan dito sa mundo ng crypto ay si Pi Network. Mula po sa pagiging isang speculative asset o haka-hakang coin lang noon, ngayon ay unti-unti na itong nagiging isang utility token o isang cryptocurrency na tunay nang ginagamit sa mga totoong transaction. Sa South Korea at Florida sa United States, mahigit 580 na negosyo na ang tumatanggap ng Picoin bilang pambayad. Oo, hindi lang ito online shops o digital platforms. Mismong car dealerships, real estate companies, skincare clinics at mga cafe ang sumusuporta na kay Picoin. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit biglang lumalaki ang adoption ni Pi Network sa iba't ibang parte ng mundo. Ano ang mga indikasyon na pwede siyang umakyat sa halagang $2 bago matapos ang buwan na ito, yan, or buwan ng April, at higit po sa lahat ay ano ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan na po natin sa katanungan kung paano po nag-i-expand o lumalawak ang paggamit dito kay Pi Network sa bansang US at saka South Korea. Ayan. Ngunit simulan po muna natin sa bansang South Korea. Kung titingnan po natin ang datos, mahigit 580 po na negosyo sa South Korea ang gumagamit na ng Picoin. Ayan, dami po niyan. 580 na negosyo. Ayan, or business. Ayan, at hindi lang ito mga online businesses, kundi kasama rito ang mga cafe, clinic, at pati na rin mga beauty and skincare products or shops. Sa madaling salita ay ginagamit na itong si Picoin sa mga araw-araw na serbisyo. Ibig sabihin ay pwede ka nang bumili ng kape, magpa-check up, o bumili ng skincare products gamit si Picoin. Pero syempre, kailangan na nasa bansang Korea ka, South Korea. Ang ganitong klase ng adoption ay hindi po biro. Ipinapakita nito na may tiwala na ang mga South Korean business owners sa kakayahan ni Pi Network na magsilbi bilang isang functional at saka stable na cryptocurrency. Ayan. Dito naman sa US, ayan, sa US naman po, lalo na po, or particular po, sa state ng Florida, ay may mga malalaking kumpanya na rin na tumatanggap ng Picoin. At isa na rito ang Zito Realty. Isa po itong real estate company na ngayon ay tumatanggap na ng Picoin bilang bayad sa mga bahay o properties. Yan, pati na rin ang Cube Motors. Isa naman po itong car dealership na tumatanggap na ng buong bayad gamit po ang Picoin. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang real estate at saka car sales ay mga traditional sectors. Ibig pong sabihin ay matagal po silang naging resistant o ayaw tumanggap ng crypto. Pero ngayon, sila na mismo ang siyang lumalapit. Yan, ang sunod na tanong is bakit po big deal ang ganitong klaseng adoption para kay Pi Network? Yan. Bakit nga ba isang big deal ito? At simple lamang po ang kasagutan dyan. Kapag ginagamit po ang isang cryptocurrency sa mga aktwal na transaction, tumataas po ang real world value nito. Hindi na lang siya parang stock na umaasa lamang sa hype. Ito ay nagiging bahagi ng isang ecosystem na may gamit at halaga sa araw-araw. Si Picoin na dati tinitignan lang bilang in the future pa, ngayon ay ginagamit na. Ang ganitong level ng adoption ay bihira po sa mga bagong coin, lalo na kung hindi pa ito available sa mga malalaking exchange gaya ni Binance. Ayan. Ngayon is dito naman po tayo sa technical analysis. Meron po silang ibinahaging chart dito. Ayan, ngayon is yung tanong po rito is totoo bang papalo itong si Picoin sa halagang $2 bago magtapos ang buwan na ito? Ayon po sa mga datos nitong April 14, 2025, kahapon po yan, ang presyo po ni Picoin ay naglalaro sa 0.7550 na may 35% na pagtaas sa loob lamang ng isang linggo.
Ayan, isang linggo lamang po yan mga ka-crypto. At kung susuriin pa natin ang technical indicators gaya po ng RSI o Relative Strength Index, ito po ay nasa 57. Dito po sa ating chart, yung RSI natin dito na indicator ay yung nandito po sa gitna. Ayan, at ito po ay nasa 57 na level. Ang ibig sabihin po niyan ay mas marami pong bumibili or buyers kaysa sa nagbebenta, pero hindi pa ito overbought. Kaya hindi pa ito nangangahulugang magre-reverse na pababa. Yung isa pang indicator natin dito is yung ADX. Ito naman po ang Average Directional Index. At ito naman ay nasa level na 21. Ito po yung indicator na nasa pinakaibabang bahagi ng ating chart dito. Ayan, ang level 21 na level ng ADX ay medyo mababa pa ito. Kaya sinasabi ng iba na kulang pa sa momentum ang pag-angat ni PiCoin. Pero sa kabilang banda, ito rin ang indikasyon na nagko-consolidate o nagpapahinga muna ang presyo bago muling sumabog ito pataas. At ayon po sa analysis, kapag umakyat ang RSI sa 60 hanggang 70 at ang ADX sa 50 o higit pa, may malakas po na chance na umakyat si PiCoin hanggang sa presyong $2. Ayan. Dito naman po tayo sa geopolitical events. Yan, particular po kay Pangulong Donald Trump. Yan. Paano po naapektuhan ni Donald Trump ang presyo ni PiCoin? Nakakatuwang isipin, pero may kinalaman din itong si Pangulong Donald Trump sa galaw ng presyo. Nitong nakalipas po na April 5 ay bumagsak po ang presyo ng halos lahat ng crypto dahil po sa panibagong trade tariff na ipinataw niya sa mahigit 100 bansa. Yan, 100 countries. Kasama roon ang pagbaba ng presyo ni PiCoin sa kanyang all-time low. Yan, all-time low na nasa presyong 0.4012. Yan, kung pag sinabi nating all-time low, is yan po ang pinakamababang presyo na nakamit ni PiCoin. Pero ilang araw lang ang lumipas, sinuspende muna ni Pangulong Trump ang tariff ng 90 days na siyang naging dahilan naman ng biglaang pag-angat muli ng presyo. Kaya itong bullish trend na nakikita natin ngayon ay partly dahil po sa mga international political events na rin. Ngayon is pag-usapan na po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin. Ayan, para sa atin na nag-hold or nagmimina ng PiCoin, ito ay isang malaking balita. Ibig sabihin, kahit hindi pa listed si PiCoin sa mga major exchanges, nagkakaroon na ito ng tunay na gamit at saka value sa ibang bansa. Ang ganitong klase ng movement ay nagpapakita na may posibilidad na mag-boom itong si PiCoin sa global market. At kapag nangyari ito, lalaki rin ang value ng hawak nating coin dito sa Pilipinas. Kung sakaling magpatuloy ang trend na ito, pwede nating asahan na makakapasok na rin sa mainstream market itong si PiCoin. At kapag nangyari ito, baka hindi na tayo kailangang maghintay pa ng matagal para makitang may halaga ang ating mga naipon sa pagmimina. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang development na ito ay hindi lang simpleng pagtaas ng presyo. Isa itong malaking hakbang para sa decentralization at saka mass adoption ng cryptocurrency. Ang katotohanang tumatanggap na ng PiCoin ang mga negosyo mula po sa car dealerships hanggang real estate at pati sa mga simpleng cafe at clinics ay isang patunay na kaya nitong pumasok sa araw-araw na buhay ng mga tao. At tandaan natin, si PiCoin ay hindi pa rin listed sa mga malalaking exchanges tulad po ni Binance at saka Coinbase. Ibig sabihin ay wala pa tayo sa full potential nito. Nasa simula pa lamang tayo pero ramdam na natin ang epekto. Kaya kung isa ka po sa mga unang naniwala kay PiCoin, kapit lang. At kung ikaw naman ay nagdadalawang isip pa, baka ito na ang tamang panahon para pag-aralan natin para pag-aralan po natin siyang mas mabuti. Yan. Para pag-aralan po natin siya ng mas mabuti. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.